Nako, eto, mga kababayan. Grabe, tiyak, magugulat to ang mga didilis dito sa inanunsyo ngayon ng COA, mga kababayan. Patungkol ho dito sa confidential fund ng Pangulo. Yan lagi ang sinasabi ho ng mga didilis eh. Bakit daw ang kay BP Sara Duterte lang ang hinahanap? Bakit ay kay BBM daw na malaki ang confidential fund hindi daw iniimbestigahan. Kasi ganito kasi yun. Ang Pangulo, ginastos ng tama ang confidential fund niya. Walang napupuntahan na si Mary Grace Piatos, walang napupuntahan ng mga artista, walang ginagamit ng mga piking resibo. So maayos na ginastos ng Pangulo ang kanyang confidential fund. Walang Mary Grace Piatos, walang Marian Rivera, walang Sil Jokno, walang mga pangalan ng mga senador. So, kaya eto, ano kayang masasabi ng mga DDs dito mga kababayan? Eto mga kababayan, panoorin nyo to. Ayan, nilabas po ng COA mula 2023 hanggang 2025. Ayan, nilakihan ko na. Office of the President got highest audit rating since 2023 hanggang 2025. 2023, 2024, 2025. Ngayon, mga nagtatanong dyan sa confidential fund ng Pangulo. Ayan, nilabas po ng COA. Ito, ang sabi dito, Marcos administration receive highest audit from COA, which is found that there are no misuse of budget, intelligence fund at confidential fund. Marcos administration maintain the work to fight against graft at corruption under his administration. Narinig niyo? Pinakamataas na audit ng ating COA na walang pinaggagastusan ng mga maling paggastos ng confidential fund. Ayaw nyo na naman maniwala dyan. Dahil ang gusto nyo, ang paniwalaan nyo, yung fake news. Diba? Ito kasi ang wala ho kay BP Sara Duterte. Kaya dumating sa punto na pinagtatanong siya kung saan niya ginastos o sino itong mga Mary Grace Piatos na ito, Marian Rivera, at with 11 days, 125 million ang ginastos, saan napunta, anong pinaggastusan. So kung nasagot ni BP Sara yan, walang impeachment trial na mangyayari. Ganun lang yan. Ngayon, sabihin nyo sa Pangulo natin, ipa-impeach nyo rin dahil ang laki din ng confidential fund niya. So, ayan. Malaking sampal yan sa mga didilis na mahilig kumuda at mag-akusa sa ating Pangulo kahit walang matibay na ebidensya. Pero yung may matibay na ebidensya, yun ang pinagtatanggol ninyo. Ito po, mga kababayan, ang confidential fund ng Pangulo, malinis at walang pinaggagastusang mali. Nasa tama ang paggastos ng confidential fund ng Pangulo. Diba? Baka mamaya, ano na naman sabihin nyo, no? Ito pa, mga kababayan, ano naman ang masasabi nyo dito? Pahayag ito ni BP Sara Duterte. June 25, no? Well, hindi ko kasi siya masagot ngayon kasi baka papatayin nila ako bukas. Actually, wala tayong naririnig ng mga ganyang pagbabanta ang administrasyon ngayon. Pero sa BP, nakarinig tayo ng pagbabantay niya. Diba? Sabi niya daw, mga kababayan, papatayin si First Lady, papatayin si PBBM, patayin si House Speaker. Diba? Siya ang nagbanta. Siya lang naman ang nagbitaw ng mga ganyang salita. So wala ho ang ating Pangulong Bongbong Marcos
hindi rin si House Speaker. Wala tayong naririnig sa kanila. Oh, 'di ba? Oh, hanggang ngayon nakatayo pa rin siya, naglalakad pa rin siya. Walang nangyayari sa kanya. So, eto, sa tingin ko lang, isa sa mga strategy nila ito, mga pahayag na ito, mga kababayan, para kumuha ng simpatya sa tao, yung mga kababayan naman natin, nagpapauto naman sa mga ganitong pahayag. Eh madalas nga natin sila magsalita ng mga masasamang salita sa ating Pangulo eh. May narinig ba tayong salita sa ating presidente? 'Di ba? Mga kababayan. So, eto, isa na naman ito sa mga strategy nila ngayon para kumbaga paaway pics. Paaway pics na naman ito mga kababayan. Ngayon, yung mga utak naman na katulad nila mag-isip, eh awang-awa naman, hindi nila alam, inuuto na lang sila. 'Di ba? Oh. 'Di ba? So ito naman po yung mga kababayan na ipaparinig naman ako sa inyo ayon sa pahayag ni Harry Roque. Ito pakinggan nyo. Ako hindi ako nagtataka. Hindi rin kami nagtataka bakit ka tumakas. Hindi rin kami nagtataka bakit ka tumakas. Kasi sangkot ka sa illegal na pugo. Oh. 'Di ba? Hindi kami nagtataka. Kaya ka tumakas dahil takot ka sa kaso mo. Takot kang makulong. Tuloy natin. Hindi ako nagbubulat. Kasi hindi rin kami nagdududa. Talagang buo ang ano namin na talagang may kasalanan ka at dapat kang managot sa batas. Tuloy. yun, nung ako mismo ay umapir dyan sa komite ni Ontiveros, ang dami niyang invento. Oh. Ang dami daw imbento ni Senador Risa Ontiveros, mga kababayan. Oh. Eh paano ka na lang kaya? Paano ka na lang kaya? Ang lahat na sinasabi mo ngayon sa ating presidente, ano yan? May ebidensya ba yan? May matibay na ebidensya ba yan? Yung mga akusasyon mo sa ating presidente, matibay na ebidensya ba yan? Para idiin mo ang Pangulo? Eh ano yan? Hindi puro gawa-gawa. Ang galing mo po muna, no? Ang galing nyo talagang mga DDS, no? Pati ho si BP, ganun din eh. Ang galing po muna sa ginagawa ng gobyerno, pero hindi man lang tinitingnan kung anong ginagawa nila. Galing, no, mga kababayan? So, ganun nila binubulag ang tao. Yung kwento niya talaga, involved ka sa Pogo. Hindi siya nakikinig. Na, involved ka naman talaga sa Pogo eh. Tatakas ka ba kung hindi ka involved? Kung talagang napatunayan mo sa sarili mo, abogado ka. Alam mo sa sarili mo yun. Oh. Kaya ka nga tumakas na yun, okay, tuloy. aking involvement, ejectment case at ang aking kliyente ay umuupa lamang doon sa lupa at nagpapaupa ng premises doon sa Pogo, no? Huwag mo nang ibahin ang kwento. Ngayon, umuwi ka rito sa Pilipinas, magharap kayo ni Senador Risa Hontiveros, tapos sabihin mo lahat ng mga sinasabi mo, patunayan mo yan na lahat na sinasabi mo totoo. Dahil galit ka sa gawa-gawang kwento ni Risa Hontiveros. Ngayon, umuwi ka rito sa Pilipinas, harapin mo yung si Senador Risa Hontiveros kung talagang wala kang kasalanan. Oh. At ang talagang sinasabi niya, pipilitan engage sa Pogo. At ang tanong ko nga doon, sabihin natin engage sa Pogo, panahon na yun, legal. Ano naman pakialam mo dyan? Di ba? Sa panahon na yun, legal. Nagkakaroon sila. Legal nga talaga. Sa panahon nila, legal daw. Mga kababayan. Bakit nung naupo si BBM, doon nalaman na puro illegal pala? Asan sinasabing legal doon? Di ba? Amo Harry Roque, kung talagang malinis ka at wala ka talagang mali na ginawa diyan sa pugo na yan, umuwi ka rito, harapin mo yung kaso mo. Huwag mo iasa na umupo si Inday bilang presidente bago ka umuwi. Hindi mangyayari yun. Legal naman yung mga panahon na yun. Ano yun naman illegal yan yung taon nito. Pero ang katotohanan po niyan, talaga nagpupumilit siya ng mga panahon na yun na ikaw involved sa Pogo, ikaw may masama kang ginawa. Ayan naman pala wala ka naman palang kasalanan. Umuwi ka na rito. Yun na lang yun. Umuwi ka na rito sa Pilipinas. Diba? Ay siya magsalita ka dyan. Patunayan mo sa mga Pilipino na hindi ka sangkot sa mga pinagsasabi ni Senador Risa Hontiveros at ng mga akusasyon sa'yo. Ganun lang yun. Tuloy. Wala naman siya mapakitang masama kong ginawa at ang pruweba lang na sinasabi niya na ako involved sa Pogo ay yung sa papel na wala naman lumagda. Wala daw.
Wala daw lumagda yung papel na nakita doon sa Purak, Pampanga. Eh, ano yun? Lumipad lang? Pumunta doon sa Purak, Pampanga, may pangalan niya, tapos may perma. Ano yun? Ano yun? Yung pinakita ng ano? Ano yun mga kababayan? Lumipad lang doon sa Purak, Pampanga, dinala yung papel ni Harry Roque. Ano yun? Galing sa Malacanang, naglipad, wala man lang nagdala. Ganon. Ang tindi ah. O, tuloy. Isang papel naman na walang paamin kung sino gumawa na nagpapakita na ako illegal. Nasi palusot na lang yan. Umuwi ka na lang rito. Patunayan mo yung sinasabi mo. O, tuloy. O, sabihin na natin totoo yan at hindi naman totoo yan. Hindi namin mo rin. Totoo. Dahil kung wala kang kasalanan, di sana nandito ka ngayon sa Pilipinas, ipinaglalaban mo yung karapatan mo, hindi na tumakas ka. Kailangan mo tumakas. Kung alam mo naman pala sa sarili mo na malinis ka at wala kang ginagawang mali sa bansang Pilipinas, wala kang ginagawa, wala kang maling ginawa dyan sa pugo na yan. Kilalang kilala ka nga eh. Kung talagang siya po ay desidido at siya po ay malinis, wala siyang ginawang mali, o ganun lang yan, umuwi ka rito sa Pilipinas, harapin mo yung kaso mo, patunayan mo sa tao na talagang malinis ka. Ganun lang yan. O, kayo po, no? Anong masasabi nyo dito? O, maraming salamat po.